Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng takot at kadiliman na bumabalot sa buhay ng isang tao. Mula sa mga bulong ng dilim hanggang sa pagharap sa manananggal, ang kwentong ito ay puno ng kababalaghan at kilabot. Isang batang takot sa dilim ang nagpasya na harapin ang kanyang mga kinatatakutan. Ngunit sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang mga lihim na mas nakakatakot pa sa kanyang inaasahan. Ano ang mangyayari kapag ang mga anino sa sulok ng kwarto ay nagsimulang kumilos? Alamin natin sa kwentong ito ng tapang at takot sa dilim. May matinding takot ako sa dilim. Bata pa lang ako, hindi ko na talaga gusto yung madilim na lugar. May mga nagsasabi na baka raw may phobia ako sa dilim. Hindi ko naman sila masisisi kung yun ang isipin nila. Pero ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit ako takot sa dilim. Nagsimula ang lahat noong bata pa ako. May isang beses na naglalaro kami ng taguan ng mga pinsan ko. Tapos naisipan kong magtago sa ilalim ng bahay namin. Hindi pa konkreto yung sahig noon. Nakalupa lang, kaya nakakapasok ako sa ilalim. Habang nakahiga ako sa ilalim ng bahay, narinig ko yung bulong ng dilim. Doon nagsimula ang lahat. Doon ko unang narinig yung bulong ng kadiliman. Doon nagsimula yung takot ko sa dilim. Sa ilalim ng bahay namin, lumaki ako sa bahay na ito. Lumaki ako sa bahay na puno ng anino. Dito sa bahay na ito, sa mga kwarto, sa sala, sa kusina, sa banyo. Sa lahat ng sulok ng bahay na ito, naririnig ko yung bulong ng kadiliman. Ang dami ko ng karanasan sa bahay na ito. Ang dami ko ng nakitang kababalaghan, hindi lang sa bahay na ito, kundi sa iba pang bahay na aming natirhan. Lalo na sa bahay na iyon, yung lumang bahay ng pamilya namin sa gitna ng kagubatan. Doon ko unang narinig yung bulong ng kadiliman. Natatandaan ko pa noon mga 10 anyos ako. Doon ko unang naranasan yung tinatawag nilang bangungot o sleep paralysis. Natutulog ako noon tapos nagising ako na hindi makagalaw. Nakatingin lang ako sa kisame tapos sa gilid ng paningin ko nakita ko yung anino sa sulok ng kwarto. Unti-unti siyang gumagalaw, unti-unting nagbabago ng anyo. Lumalaki yung anino, nagiging halimaw. Doon nagsimula yung pagkalugmok ko sa takot at paranoia. Lumipas ang mga taon, lumipat kami sa ibang bahay. Pero yung bulong ng kadiliman sinundan ako. Sinundan kami. Doon sa bahay na ito, sa kwarto na ito, naririnig ko pa rin yung bulong ng kadiliman. Natutunan kong huwag pansinin. Natutunan kong iwasan. Pero hindi ko sila nakalimutan. Hindi ko nakalimutan yung mga bulong ng kadiliman. Hindi ko nakalimutan yung mga anino sa sulok ng kwarto. Natatakot ako sa dilim. Pero dumating yung araw na sinabi ko sa sarili ko na haharapin ko yung takot ko. Susubukan kong labanan yung takot na nararamdaman ko. Isang gabi, naglalakad ako sa madilim na kalsada. Walang poste ng ilaw. Yung flashlight lang ng cellphone ko ang nagsisilbing gabay sa dadaanan ko. Sabi nila may manananggal daw na namamahay sa kalsadang ito. Hindi ko alam kung bakit ako nagpunta rito. Siguro gusto ko lang patunayan sa sarili ko na kaya kong labanan yung takot ko sa dilim. Pero hindi ko kinaya. Kinabahan ako. Bumilis yung tibok ng puso ko. Nagsimulang manginig yung mga kamay ko. Naramdaman ko na naman yung bulong ng kadiliman. Nagsalita ako. Sabi ko hindi ako natatakot. Pero nagsisinungaling lang ako. Natatakot ako. Natatakot na naman ako. Tumakbo ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Hindi ako pwedeng magpatalo sa mga bulong ng kadiliman. Pero habang tumatakbo ako, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. May isang nilalang na may malalaking pakpak ang sumusunod sa akin. Hindi ako lumingon. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Naririnig ko yung tunog ng pagaspas ng mga pakpak niya.
Naririnig ko yung mga yabag niya sa likod ko. Sabi ko sa sarili ko, totoo pala yung sabi-sabi na may manananggal sa kalsada na yon. Doon nagsimula ang lahat, nung maramdaman ko yung malamig na kamay na humawak sa likod ko, nung marinig ko yung boses na tumatawag sa pangalan ko. Nung makita ko na yung mga anino sa kwarto na ito ay nagsisimula ng kumilos ng kusa. Doon ko napagtanto na nagkatotoo na yung mga takot ko. Dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Dumating na yung araw na susunduin na ako ng mga bulong ng kadiliman. Dumating na yung manananggal para sa akin. Nakaupo ako sa kwarto na ito, sa lumang kama na ito. Nagsusulat gamit itong lumang makinilya. Tanging ilaw lang mula sa gasera ang nagsisilbing liwanag sa paligid ko. Pati na rin sa kwarto na ito. Nakatingin sa akin yung mga anino sa sulok ng kwarto. Naririnig ko yung bulong ng kadiliman. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa kanila. Hindi ako natatakot sa dilim. Natutunan kong harapin yung takot ko. Natutunan kong labanan yung mga bulong ng kadiliman. Natutunan kong labanan yung mga anino sa sulok ng kwarto. Natutunan kong labanan yung manananggal. Alam ko na yung kahinaan niya. Alam ko na kung paano siya labanan. Alam ko na kung paano siya patayin. Alam ko na kung paano siya patayin sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw sa isip ko. Ayokong mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin nila, hindi ako magpapatalo. Hindi ako magpapatalo sa mga bulong ng kadiliman. Hindi ako magpapatalo sa mga anino sa sulok ng kwarto. Hindi ako magpapatalo sa manananggal na may punit na katawan at bumubukang bibig. Hindi ako magpapatalo sa dilim. Hindi ako nag-iisa. Alam kong hindi ako nag-iisa. Marami pa ang katulad ko na nakikipaglaban sa mga bulong ng kadiliman. Marami pa ang katulad ko na natatakot sa mga anino sa sulok ng kwarto. Marami pa ang katulad ko na natatakot sa dilim pero hindi tayo nag-iisa. May mga paraan para labanan natin ang mga halimaw sa isip natin. May mga paraan para labanan natin ang mga bulong ng kadiliman. Kailangan lang natin hanapin yung paraan na yon. Kaya ko isinulat ang kwento kong ito. Gusto kong malaman ng mundo na hindi tayo nag-iisa. Kaya natin silang labanan. Kaya natin silang patayin. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan ang pinakamalaking halimaw ay ang takot sa ating isipan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, tandaan, baka may anino sa sulok ng kwarto mo.